Nakaramdam ng matinding kirot si Tyrone hanggang sa umagos ng dugo sa tagiliran niya. Nagawa pang lumingon ni Tyrone at humarap sa asawa. Why, Marjorie? Why? Wala akong ibang ginawa kundi ang mahalin ka lang at ialay sa iyong lahat-lahat. Sabi ni Tyrone sa mahina ng boses. Bumagsak si Tyrone sa mga tuhod nito habang hawak ang dugo ang tagiliran. Pinilit ni Tyrone na lapitan ang asawa at humingi ng saklolo. Tila naman nawala ang kabangagan ni Marjorie at bigla itong nanginig at nagpanik. Sigaw ni Teddy ang lalong nagpataranta kay Marjorie. Ngayon na, Marjorie. Eto ng tamang pagkakataon. Kapag nabiyuda ka, sa'yo na lahat ito, Marjorie. Sa'yo na lahat. Go, baby. Do it. Gawin mo na ang plinano natin. Gawin mo na. Sigaw ni Teddy. Nakilala na pala ng lalaki na si Tyrone na asawa ni Marjorie ang sinapak niya. Kaya sa takot, dahil kayang-kaya siya nitong ipakulong ay humugot ng balisong si Teddy at tinangka na lang napatayin si Tyrone. Yun nga lang hindi niya ito napuruhan dahil junior balisong lamang ang dala niya. Naalala niya ang usapan nila ni Marjorie. Ang balak nito ay lalasunin daw si Tyrone ng dahan-dahan. Tila naman sinapian ng demonyo si Marjorie habang dilat na dilat ang mga mata at nakita ang dugo sa tagiliran ni Tyrone. Sa takot na baka hindi ito mamatay at ipakulong pa ang kasintahan, lumapit si Marjorie at niyakap si Tyrone. Saka hinugot ang saksak nito sa tagiliran at pagkatapos ay inundayan ng saksak sa likod si Tyrone habang yakap ang asawa. Dahil sa bangag si Marjorie ay hindi naging malalim ang pagkakasaksak ni Marjorie kay Tyrone, kaya nagawa pang yakapin na lamang ni Tyrone ang minahal na asawa. Marjorie, bakit? Minahal kita. Marjorie, bakit? Nagpilit na kumilos si Tyrone. Nagpilit na makatayo mula sa tuhod. Saka sa nanginginig na kamay ay may kinuha sa kanyang drawer. Pagkatapos ay nagdial sa telepono at hihingi dapat ng tulong kay Tando. Pero nakita ito ni Teddy at biglang nagpanik at namutla. Kapag nakatawag si Tyrone sa labas ay delikado siya. Kaya kumilos ng mabilis ang lalaki mula sa likuran ni Tyrone. At dinamba ito ni Teddy at inagaw ang baril mula sa kamay ni Tyrone. Nagpambuno ang dalawa at nagrambulan para makuha ang baril. Dehado si Tyrone dahil sa saksak nito sa tagiliran at sa likod. Pero mahigpit ang kapit ni Tyrone sa baril. Biglang tumulong si Marjorie na ang intensyon ay i-distract si Tyrone. Pero dahil hawak na ni Teddy ang kamay ni Tyrone at persadong hinahablot ang baril, nakalabit ito ng daliri ni Tyrone dahil sa malakas na paghatak at pagpipigil na maagaw ang baril sa kanya. Isang malakas na putok ang narinig. Nasyak ang lahat. Lalo na ang lalaking hindi na nakatiis at lumabas na pala ng kurtina para sana pa simpleng umalis. Pati ito'y napako sa may cabinet at nagulat sa nakita. Duguan si Marjorie at duguan si Tyrone. Saktong pumasok si Maggie na nakitang nakaluhod si Tyrone at pumapalahaw ng iyak habang yakap ang dugo ang si Marjorie. At kitang-kita ni Maggie na bumagsak si Tyrone sa sahig nang wala ng buhay. Habang tulala at nanginginig naman sa takot ang kasintahan ni Marjorie. Nagpupuyo sa galit si Maggie habang tumutulo na rin ang luha. Kaya inagaw nitong baril sa kamay ni Tyrone. Saka tinutok sa kasintahan ni Marjorie. Pero humarang si Marjorie na hindi naman pala napuruhan ni Tyrone. Dahil sa bahaging gilid ng tiyan lang din tinamaan. Mga hayop kayo? Sagabal kayo sa plano? At ikaw, Marjorie, sagabal ka na rin sa kaligayahan. Ang sabi ko, wag na wag mong hahayaang masaktan si Tyrone. Makukuha mo ang gusto mo. Gamitin mo si Tyrone. Pero ang ganito, ang saktan si Tyrone na hindi ko mapapatawad, Marjorie. Halos mamula sa galit si Maggie. Lalo na nang mapansing tila hindi na kumikilos si Tyrone. Mauuwi sa wala lahat ng pinaghirapan niya. Mauuwi sa wala ang lahat ng sakripisyo niya. Hindi. Hindi dapat. Mga hayop kayo. Mga inutil. Mga walang silbi at mga sagabal kayo. Nanginginig sa galit na sigaw ni Maggie. Sa sobrang emosyon ni Maggie ay kinalabit nito ang gatilyong nakatutok sa ulo ng kasintahan ni Marjorie. Pagbabayaran mong pakikialam nyo. Sa impyerno ka nagbayad ng katangahan mo, sabi ni Maggie. Saka kinalabit ng nakapikit ang gatilyo ng baril. Pero biglang sumigaw si Marjorie na nagkaroon na rin ng lakas ang boses at naging matatag na ang mga paa. Pagamat may sugat din sa tama ng baril sa gilid ng sikmura. Niyakap ni Marjorie si Teddy. Saktong parating ng pinakawalang bala ni Maggie. Si Marjorie ang nabaril ni Maggie sa likod na ikinatulala na lamang ni Teddy.
Samantala, tinangka namang dambahin ng isang lalaki mula sa may cabinet si Maggie para sana pigilan sa gagawin nito. Wala sa usapan nilang nangyayari. At higit sa lahat, hindi niya kayang makitang mapahamak si Maggie. Pero huli na ang lalaking nasa likod ng kurtina dahil naiputok na ni Maggie ang baril. Bumagsak agad si Marjorie at bumulagta sa sahig, na ikinagalit at ikinahurumentado naman ni Teddy matapos mahimasmasan at makitang halos mangisay si Marjorie. Biglang sinugod nito ng saksak si Maggie, pero mabilis ang isang lalaki at inagaw ang baril kay Maggie at isa pa uling putok ang narinig ng gabing yon. Tagpong inabutan ng humahangos at namumutlang si Tando. Napaantanda pa ang alalay ni Tyrone nang makita niyang 3 bulto ng katawan ng nakahandusay sa sahig. Kinapa ni Tando ang ilaw at sumambulat sa kanyang paningin ng 3 dugo ang katawan na tila wala ng buhay. Parang binagsakan ng langit at lupa si Tando nang makita ang among si Tyrone na isa sa katawang nakabulagta at duguan. Sir! Sir! Anong nangyari? Bakit may sir? Anong nangyari, sir? Diyos ko po, sir. Sir! Pati si Tando naiyak na sa dinatnan. Walang buhay si Marjorie at wala itong saplot, habang si Tyrone naman ay nakahandusay sa paanan ng kama at tila wala na ring buhay. Hawak nitong kutsilyo sa kanang kamay. Si Maggie naman ay humahagulgol at habang nakasubsob sa dibdib ng lalaking may hawak ng baril at tila tulalang nakatunghay sa 3 bangkay. Hindi makapaniwala ang lalaki na sa ganun kabilis na pangyayari ay naganap ang isang karumalduman. At naawa siya sa lalaking bulag. Wala ito sa plano, wala sa usapan. Hindi niya alam kung bakit nauwi sa ganito. Si Maggie. Naaawa siya kay Maggie. Nawalan ito ng anak pagkatapos ay nakapatay pa. Ang hindi alam ng lahat ay napindot na pala ni Tyrone ng speed dial. At natanggap iyon ni Tando at alam na ni Tando kung anong ibig sabihin niyon. Kaya kaagad na tumawag ng backup si Tando at dumating naman agad ang responde kasunod ni Tando. Agad kinuha ni Tando ang kutsilyo sa kamay ni Tyrone at hinagis yun sa sahig saka inayos ang amo at tiningnan kung may pulso pa. Saka lamang nakahinga ng maluwag si Tando nang maramdaman ang pulso ni Tyrone. Buhay ang amo niya. Buhay ang amo niya. Yun ang mahalaga. Biglang pumasok ang mga otoridad at agad na hinawakan ng lalaking may hawak ng baril. Si Maggie naman ay kumalas agad sa lalaki at napaluhod sa harap ni Tyrone. At doon nag-hysterical na biglang ipinagtaka ni Tando. Hindi pumayag si Tando na dalhin pati si Tyrone sa presinto dahil sa kapintasan nito. At ayaw ng amo ng iskandalo na makakasira sa reputasyon nito. Ipinakiusap ni Tando na wala sanang media. Kilala ng mga rumesponding pulis si Tyrone at ang lawak ng impluwensya ng lalaki. Biglang tumigil sa paghagulgol si Maggie at itinuro ang lalaking hawak ng mga pulis bilang siyang salarin. Sa statement ni Maggie na abutan ng lalaki si Marjorie na kasama ang lalaking namatay, may mga lihim silang relasyon sa likod ni Tyrone. Nahuli daw ni Tyrone ang asawa at ang lalaki nito kaya pinalaya sa silid ang mga ito. Pero sinaksak daw ng lalaking nakabulagta si Tyrone at hindi nagawang manlaban dahil bulag. Sakto naman daw na dumating ang isa pang lover ni Marjorie at nakitang yakap ni Marjorie ang kalaguyo nito. Kaya binaril ito ng dumating na lalaki. Binaril ng 2 beses. Natulala na lamang ang lalaki nang bigla siyang itinuro ni Maggie. Pansamantala itong hindi nakakibo, pero nang mahimasmasan ay nagsisisigaw ang lalaki at sinabing hindi totoong ibinibintang ni Maggie. Pero dahil sa nagwawala at amoy alak ang lalaki at nahuli sa aktong hawak nitong baril, ay hindi ito pinaniwalaan ng mga pulis. Nung suriin ang baril ay 2 bala nga ang nawala at tugma sa balang nakita sa katawan ng babaeng walang buhay. Sa fingerprint ay nakita ang fingerprint ng lalaki, pero nakapangalan kay Tyrone ang lisensya ng baril. Sinabi ni Maggie na kinuha ng lalaki ang baril sa drawer. Alam daw ng lalaki kung nasaan ang baril dahil kalaguyo na ito ng asawa ni Tyrone. Matagal na at madalas daw kasi ang lalaki niyan sa silid ng mag-asawa kapag wala si Tyrone. Binulungan naman ni Maggie ang lalaki na sumakay muna at siyang bahala sa lahat. Minsan na lang napag-usapan ang eksenang yun sa isip-isip ni Mario, pero hindi ganito kabrutal. Pinangakuan siya na may kapalit itong malaking pera at ipapadala sa pamilya ni Mario agad-agad. Ang pagmamahal at awa kay Maggie at paniniwala sa babae ang nag-udyo kay Mario na manahimik muna. Umasya sa salita ni Maggie na ito nang bahala sa lahat. Kailangan ni Mario ng malaking halaga at sa pananahimik niyang ito sa mga kasinungalingan ni Maggie ay malaking halagang hihingin niyang kapalit para sana makapagbagong buhay na. Agad dinala ng mga otoridad si Mario sa presinto
at agad ipinakulong ni Maggie. Si Tyrone naman ay agad na dinala sa hospital at ginamot. Dinala naman sa morgue ang bangkay ng lalaki at ni Marjorie. Hindi pumayag si Maggie na iburol sa bahay ang anak, kaya sa isang burial parlor malapit sa lugar na lamang ibinurol. Sa loob ng 3 araw nasa hospital si Tyrone, pero tulala ito ng magkamalay. Si Tando lamang ang umaalalay dito. Nakaupo lamang ito sa lamay pero halos hindi makausap. Ang alam ng lahat ay nagpang-abot ang mga lover ni Marjorie sa mismong silid ni Tyrone at naabutan niya ito. Absuelto si Tyrone dahil bulag ito. Pero hindi alam ng lahat nakakakita si Tyrone nang mangyari ang krimen. At alam ni Tando na nakakakita ang amo. Dahil nagmaneho pa nga, kaya alam ni Tando na si Tyrone lamang ang makakapagsabi sa lahat ng nangyari. Kakaiba naman ang naging kilos ni Maggie 1 araw pa lang na nakaburol ang anak. Para bang mas masaya pa ito at para bang may pinagmamalaki. Nagreyna-reynahan ito sa mansyon, lalo na ng mga sandaling tulala at halos hindi makausap si Tyrone. Araw ng libing ni Marjorie nang malaman ni Tando na hindi na ulit nakakakita ang amo niya. Malamang na-shock na naman ang optic nerve nito at na-depress na naman. Pagkalibing ni Marjorie, hindi naglagi si Tyrone sa mansyon at lalong hindi na pinag-usapan ang nangyari. Wala sino man sa kanilang bumabanggit kahit mismo si Maggie. Pero dahil madalas wala sa mansyon si Tyrone, si Maggie ang nagreyna-reynahan sa bahay na yon. Wala pang 40 days ay pinasunog ni Maggie ang mga gamit ni Marjorie pagkatapos ay kinuha ang ilang mga alahas ng anak at namuhay si Maggie ng malaya at tinatamasa ang pera ng anak at ni Tyrone. Kasalukuyan. Sweetheart, ang sarap ng naaamoy ko ah. Sinangag ba yan na may fresh hipon? Tanong ni Tyrone mula sa likuran. Nagulat naman si Rosenda dahil sa biglang may humalik sa leeg niya at nagtanong. Ay, bulating tuod. Ay, ano ba yan, mahal? Huwag kang nagugulat. Baka mabuhusan ko ng 1 tasang asin ang niluluto ko. Gulat na sabi ni Rosenda. Good morning. Sabi ni Tyrone na walang pakialam kung pati asin mabuhos niya. Umilalim ito sa kamay niyang naghahalo ng sinangag at humarap at yumakap ng paharap sa kanya. Nahiya na lamang si Rosenda dahil nasa tabi lang nila si Manang Sita na siya namang pinagtatantad niya ng bacon bits. Mas good ka pa sa morning. Sagot ni Rosenda na sinimplihan ng halik ang nakangusong si Tyrone nang ibig sabihin ay halikan na siya. Pati ang dragon, sweetheart. Nagising na din. Naamoy marahil ang halimuyak ng bagong hugas na bulaklak. Bulong ni Tyrone. Hoy, Tyrone! Napahiyaw si Rosenda sabay natakpan ng bibig dahil napalakas ang sigaw niya. Kaya sabay na napatingin sa kanila si Manang at si Margie na papasok pa lang ng kusina. Shh! Ang ingay mo, sweetheart. Parang kagabi lang. Sabi ni Tyrone na kinintala ng halik ulit si Rosenda sa leeg. Nakakahiya talagang itsura nila. Para silang nasa isang SPG na pelikula. Walang pinipiling lugar at oras pero kahit naman ganun ay kinikilig si Rosenda. Mahal naman tama ng panunukso. Umupo ka na doon at sandali na lang to. Sabi ni Rosenda. Hihintayin ko ng maluto yan habang yakap kita dito sa likod para makakilos ka. Sabi ni Tyrone na parang bata na nakanguso na lumipat sa likod ni Rosenda pero nakayakap pa rin. Ay nako, Sharon at Gabi. Ang mabuti pa, 2 na kayong maupo at hintayin nyo na to. Ako na lamang ang magtutuloy dahil baka kung ano pang maging sahog ng sinangag. Natatawang sabi naman ni Manang Sita. Natutuwa siya sa kaligayahang nakita sa mukha ng kanilang amo. Sana lamang ay magtuloy-tuloy na. Alam ni Manang Sita na iba si Rosenda kaysa sa dating amo. Dahil si Rosenda ay nakikipag-usap sa kanila, ibang-iba sa ugali ni Marjorie. Ang mga titig ni Rosenda at ang mga ngiti kay Tyrone ay ibang-iba kaysa kay Marjorie. Oo nga po, sir. Maupo na kayo. Kape, sir. Gusto nyo na po? Siyempre, alam kong no sugar na kasi nilalanggam na nga kayo dyan Singit naman ni Margie. Natawa si Tyrone at bumuwislis naman ang tawa si Rosenda. Sa hiya ng dalagay natakpan niya ng 2 kamay ang muka pero kinabig siya ni Tyrone at hinalikan sa noo. Tumigil na ho kayo at parang lulubog ng asawa ko sa hiya. Sabi ni Tyrone. Mas ikinakilig naman ni Rosenda iyon dahil napakalakas ng salitang asawa ko. Sakto naman ang pagpasok ni Tando. Aba, ano tong nakikita kong ano? Aba, parang nakita ko si ano at si ano sa pelikulang ano nga ba yung palabas na yun? Basta yung ano. Ayan
Anong ano eh? Sabi ni Tando, na lalong nagpalakas ng tawanan sa kusina. Masayang nagtawanan at nagsipagsalo-salo sa almusalang 5. Ewan ni Tyrone kung paano niya nagagawang magpanggap na bulag nang walang kahirap-hirap. Marahil dahil nasanay siyang bulag sa loob ng halos 4 na taon. Minsan ay nakokonsensya siya dahil hirap na hirap si Rosendang subuan pa siya at nahihiya siyang inaalalayan pa ni Rosenda sa CR. Noon wala siyang choice, pero ngayon na nakakakita na, saka na niya na-realize na ang laking tao niya at nakakahiya pala. Pero isang katangian ng asawa ang sobra siyang na-in-love. Lalo at nang minsan magising siya para sana magbanyo, nakalimutan niya magkunwaring bulag, kaya bigla siyang bumangon at tumayo ng mabilis. Naalimpungatan ata si Rosenda, at kahit pikit pa ang mga matay tumayo rin ito, at hinawi ang mga bagay na madadaanan niya, tulad ng stool, hanger, at kung ano-ano pang kalat ng gabing yon. Saka nito nagmamadaling binuksan ang pinto ng CR at inalalayan siya. Ang ginagawa ni Rosenda ngayon ay isang katangian ng mapagmahal na asawa. At maligaya na si Tyrone doon pa lang. Huwag lang sana itong magbago o masilaw sa pera balang araw. Samantala sa silid sa ibaba ay may isang nagpuputok ang butse at halos mamula ang muka sa galit. Halos gusto nitong basagin ang lamesang nasa harap, kaya ang una na lamang ang pinagdiskitahan. Pinagsusuntok nito ang unan at maya-maya ay pinagsasaksak ng pusher na gamit habang nagkukutkot ng kuko. Sige lang, magsaya kayo ngayon. Magsaya lang kayo. Sandali na lang. Malapit na. Malapit na. Pasasabugin kong isang malaking iskandalo. Tingnan ko lang kung hindi ka kasuklaman ni Rosenda, Tyrone. Sabi ni Maggie na inulit-ulit saksakin ng unan. Hihintayin ko lang na isalin mo sa bangko kung usapan natin, Tyrone. Matagal mo akong pinaghihintay. Ang sabi mo ay palilipasin lamang ang pagdadalamhati kay Marjorie. Pero imbes na asikasuhin mong napagkasundoan noon, ay pangbababae ang inatupag mo. Kung naalis ko sa landas ko kahit ang anak-anakan ko, Tyrone, mas madali kong magagawa yan kung sa bayaran mong kabit. Sabi ni Maggie, na lalong nanggigil nang marinig ang humahagalpak na si Tyrone. At tinawag ng asawa kong babaeng bayaran. Ibinato ni Maggie ang pusher na hawak at tumama ito sa isang poster ng isang artista. Sakto ang dulo ng pusher ang bumaon sa noo ng babaeng nasa poster. Nakatabing isang gwapong nakagrip na lalaki na may hawak na alak. Bilang ng masasayang sandali, humanda kayo. Humanda kayo, lalong-lalo ka na babae ka. Tinik ka sa lalamunan ko. Ngit-ngit ni Maggie, saka pinagbabato sa kamang mga gamit na panlinis ng kuko. Tahimik na sana ang mundo kina Maggie at Tyrone. Bagamat hindi naman siya nito kinakausap matapos ang libing ni Marjorie, ay hindi siya nito pinapaalis dahil sa pagbabanta niya. Tulala si Tyrone at sinisisi nito ang sarili sa pagkamatay ng asawa na idinidiin niya. Laging wala si Tyrone pero wala siyang pakialam. Basta hindi nito pinuputol ang pagpasok ng pera sa ATM niya bilang ina ni Marjorie. At na-withdraw niya na ang lahat ng perang naging usapan nila matapos ang libing. Nang mahimasmasa na si Tyrone pagkagaling sa hospital, ay pinasok ito ni Maggie sa silid ng malingat si Tando. Doon niya sinabi ang nakatakdang plano na sinadya niya para magkaroon ng pang-blackmail kay Tyrone. What is this again, Maggie? Ano na naman ang gusto mo? Sigaw ni Tyrone. Napakasimple lang, Tyrone. At ikaw ang may kailangan sa akin this time, at hindi ako. Well, hindi ako magsasalita. Mananahimik ako sa iskandalo. Pero may kapalit yun, Tyrone. Sabi ni Maggie. Ititikom ko ang bibig ko na ikaw ang pumatay kay Marjorie sa isang kondisyon. Ilalagay mo sa pangalan ko ang titulo ng lupang nabili mo sa La Union. Hindi mo puputulin ang sustento sa 2 card na hawak ko. At magpapasok ka ng 1 milyon sa bank account ko para sa magiging anak natin. Para yun sa pananahimik ko at kalayaan mo. Kapag hindi mo yun ginawa, Tyrone, ay ipapahayag ko sa media na ikaw ang pumatay kay Marjorie. At ipapalaglag ko itong anak mo. Sabi ni Maggie noon. Hindi na kumibo si Tyrone. Lalo pa at bumalik sa balintataw niyang flashback kung papaano niya nabaril ang asawa. Napakasakit at napakabigat. Gusto niyang tumakbo sa mga pulis noon at sabihin siyang may kasalanan. Pero natatakot si Tyrone sa kalalabasan ng iskandalo nito.
Maaapektuhan ang lahat ng pinaghirapan ng kanyang pamilya. Natatakot siyang harapin ang totoo na siyang nakapatay sa pinakamamahal na asawa. Naduwag siya, alam niya yon. Gabi-gabi siyang nanginginig sa takot at hindi halos patulugin ang bangungot na yon. Kaya marahil muling nawala ang paningin niya.